Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaistorya. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood ang videong ito. Isa na namang kwento ng kababalaghan ng inyong matutunghayan. Huwag niyo pong kalilimutang i-share ang videong ito. Pindutin ang notification bell at higit sa lahat, mag-subscribe para naman palagi tayong updated sa mga pinakabago nating mga videos. Samantala, huwag niyo rin po akong kakalimutang i-follow sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, narito po. Jason Space Heart FM. Maraming salamat po sa inyong pag-follow. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Ako po si Gemini, 41 years old. Gusto ko pong ibahagi sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ang totoong nangyari noong ako ay ikakasal pa lamang. Kung paano ang isang napakamaling desisyon na ipagpatuloy ang aming kasalan ang nagdala ng sunod-sunod na trahedya, luha at kamatayan sa aking sariling pamilya. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang tendera sa palengke. Simple pero maayos naman ang buhay ko kasama si nanay. Ngayong gabi, dinala ako ng lakas ng loob na sabihin sa iyo ang totoong nangyari sa aking nakaraan. Lumaki ako sa isang maayos na pamilya kung saan ang aking mga magulang ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng isang maliit pero napakasipag na grocery store sa bayan. Si tatay ang laging maasikaso sa paninda, sa mga supplier at sa pagbubuhat ng mga kargamento. Habang si nanay naman ang maingat na humahawak sa pananalapi, cashiering at pondo ng aming negosyo. Dahil sa tuloy-tuloy na sipag ng aking mga magulang, masaya at maayos at walang gaanong alalahanin sa pera ang aming pamumuhay sa aming barangay. May isa ako nakatatandang half-sister, si Irene. Mula sa unang relasyon ni nanay bago niya nakilala si tatay. Pero kailanman, hindi ipinaramdam ni tatay na iba ang dugo niya. Itinuring at minahal siya ni tatay bilang tunay at sariling anak. Bagaman magkaiba kami ng ama, napakalapit naming dalawa sa isa't isa. Kami ang magkasama sa pag-aaral, sa pagbili ng mga damit, at halos hindi kami naghihiwalay tuwing may mga okasyon o reunion sa aming bahay. Si Irene ang aking paboritong kasama sa lahat ng bagay sa buhay. Noong 27 years old na ako, nag-propose sa akin ang aking nobyo na si Mark. Pagkatapos ito ng 5 taong aming napakasayang pagsasama. Sobrang saya ng aming buong pamilya sa balitang ito. Dahil matagal na ring botong-boto si tatay at si nanay kay Mark. Dahil nga sa pagiging masipag, mabait at responsable nito. Nagsimula agad kami sa masigasig na pagpaplano para sa aming nalalapit na malaking kasal sa simbahan ng bayan. Nag-ipon kaming dalawa ni Mark ng aming sariling pera sa loob ng ilang taon para sa malaking okasyong ito, upang hindi na kami makaabala o humingi pa ng tulong sa aming mga magulang. Nagbayad kami ng malaking down payment para sa reservation ng pinakamagandang simbahan sa bayan. Pati na rin sa isang kilalang reception hall, sa mga pasadyang suot na bridal gown at suit, pati na rin sa sikat na catering service sa aming lalawigan. Halos lahat ng aming naipong pera at savings sa bangko itinaya at napunta sa paghahanda para sa perpektong kasal na ito. Araw-araw kaming nagkikitang dalawa pagkatapos ng trabaho upang ayusin ang mga listahan ng bisita, ang mga imbitasyon
at ang mga personalized souvenirs para sa aming mga bisitang dadalo. Si Irene, ang aking kapatid, ang pinakamasaya at pinaka-excited para sa akin. Siya pa nga ang tatayong maid of honor para sa aking kasal at halos araw-araw kami nagkukwentuhan tungkol sa itsura ng kanyang gown, pati na rin sa kanyang lalaki makakapareha sa entourage. Walang anumang balakid o problema ang aming nakikita na makakasira sa aming mga pangarap. Pero kay istorya, 2 buwan bago ang aming nakatakdang araw ng kasal, biglang nanghina, namutla at pumayat ng husto ang aking kapatid na si Irene. Noong unang akala namin ay napagod lamang siya sa pagtulong sa mga lakad ko o sa kanyang trabaho. Pero palagi na siyang nagrereklamo na matinding sakit at kirot sa kanyang tiyan. Hindi na rin siya nakakakain ng maayos sa araw-araw dahil agad niya rin namang isinusuka ang anumang pumasok sa kanyang bibig. Dahil sa mabilis niyang pagbagsak, isinugod siya ni na tatay at nanay sa pinakamalaking ospital sa lungsod upang ipasuri sa mga dalubhasang doktor. Pagkatapos ng maraming pagsusuri, ultrasound, CT scan at mga test sa dugo, natuklasan ng mga doktor ang isang napakasakit na katotohanan. May malalang stage 4 cancer na pala si Irene sa kanyang internal organs at mabilis na itong kumalat sa kanyang buong katawan. Nagimbal ang aming buong pamilya sa balitang ito. Labis na naiyak at napaluhod si nanay sa ospital habang hawak ang nanginginig na kamay ng aking kapatid. Mabilis na bumagsak ang kalusugan ni Irene sa loob lamang ng ilang linggo. Ang dating masiyahin at napakagandang dalaga, naging parang butot balat na lamang sa ibabaw ng kama. Inuwi na namin si Irene sa aming bahay upang doon na lamang maalagaan at mabantayan. Habang patuloy ang pagpapainom ng mga mamahaling gamot para man lamang mabawasan ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Naging balisa ako at nahati ang aking atensyon sa pag-aalaga sa aking kapatid, pati na rin sa pag-aasikaso ng mga huling detalye ng aking kasal. Nagdarasal kami araw-araw na sana magkaroon ng himala at makaligtas pa siya. Pero eksaktong 1 buwan bago ang aming nakatakdang araw ng kasal ni Mark, pumanaw ang aking kapatid na si Irene sa loob ng aming bahay. Napakalaking dalamhati at pagluluksa ang dumating sa aming pamilya dahil na nga rin sa maagang pagkawala ng aking kapatid. Umiiyak ako habang nakatitig sa kanyang malamig at nawala ng buhay na muka. Inayos ang kanyang burol sa aming bahay sa loob ng 5 araw habang dinalaw ng aming mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay. Ang aming bahay na dating puno ng saya at tawanan, naging napakalungkot, tahimik at balot ng itim na tela. Hindi ko matanggap na ang aking paboritong kapatid at maid of honor ay wala na sa aking tabi. Pagkatapos ng libing ni Irene sa sementeryo, bumagsak naman ang katawan ni nanay sa matinding pagod, dalamhati at lungkot. Binalot kami ng matinding lungkot habang iniisip ang nalalapit na araw ng aking kasal kay Mark na iyon ay darating na sa susunod na buwan. Kaistorya, akala ko noon kapag naitawid na natin ang libing at natapos na ang pagluluksa, pwedeng-pwede na nating ipagpatuloy ang buhay na parabang walang nangyari. Pero mali pala ako. Ilang araw pagkatapos ng libing ng kapatid kong si Irene, ipinatawag ako ni nanay at tatay sa sala para sa isang napakaseryosong pag-uusap kasama si Mark. Nakaupo kaming 4 habang mainit pa ang tsaa sa mesa. Dito na naglabas ng salita si nanay. Sinabi niya na ayon sa sinaunang paniniwala at pamahiin ng mga nakatatanda, hindi kailanman pwedeng magpakasal ang isang kapatid o anak sa loob ng 1 buong taon mula sa pagpanaw ng isang malapit na kapamilya. Ito raw ang tinatawag na sukob sa patay.
Nakiusap sina nanay at tatay na ipagpaliban muna at iusog ang aming kasal sa susunod na taon upang makaiwas sa sinasabing sumpa at malas ng sukob. Sinabi ng aking mga magulang na ang pagpapakasal sa ilalim ng sukob nagdadala ng sunod-sunod na trahedya, kamalasan at pera, pati na rin walang katapusang kamatayan sa pamilya. Tumingin kami ni Mark sa isa't isa nang may matinding pag-aalinlangan, gulat at lungkot sa aming mga muka. Ayaw talaga ng aking mga magulang na ituloy ang kasal ngayong buwan para sa aming sariling kaligtasan. Pero kaistorya, may napakalaking balakid na pumipigil sa amin upang sumunod sa kanilang payo. Ipinaliwanag namin ni Mark kina nanay na naisangla, naipa-reserve at naibayad na namin ang halos lahat ng aming naipong pera at savings sa mga suppliers ng kasal. Kapag inusog o kinansila namin ang petsa, hindi na ibabalik ng mga coordinators, catering, photo-video team at venue ang aming ibinayad na down payment. Mawawalan kami ng napakalaking halaga na pinagpagura namin ng ilang taon. Sa sobrang paniniwala ko sa aking sarili noon, sinabi ko kina nanay na isa lamang itong lumang pamahiin na walang anumang basehan sa modernong panahon ngayon. Naniwala kami ni Mark na ang aming magandang pagmamahalan, magandang intensyon at pananampalataya ang magpoprotekta sa amin at hindi ang anumang pamahiin ng sukob. Malungkot at napabuntong hininga na lamang sina nanay at tatay habang nakatitig sa amin dahil hindi nila kami mapilit na magbago ng isip. Sumang-ayon sila sa aming gusto pero may matinding pangamba, kaba, pati na rin lungkot sa kanilang mga mata. Itinuloy namin ang huling paghahanda sa kabila ng sinasabi nilang sumpa ng sukob. Dumating ang araw ng aming kasal. Naglakad ako sa gitna ng aisle ng simbahan habang nakasuot ng aking magandang puting gown. Maganda ang palamuti at mga bulaklak sa simbahan at masaya ang aking nobyong si Mark na naghihintay sa akin sa harap ng altar. Pero sa gitna ng paglakad ko, naramdaman ko ang kakaiba at hindi maipaliwanag na lamig sa loob ng simbahan. Iyon nga'y habang naglalakad ako patungo sa may unahan. Sa gitna ng seremonya, habang nagpapalitan kami ng vows, napansin ko na ang frame ng larawan ng aking pumanaw na kapatid na si Irene na nakapatong sa unang upuan sa unahan, biglang natumba at bumagsak ito ng kusa sa semento kahit wala namang anumang hangin. Nabalisa ako ng bahagya at ng lamig ang mga kamay ko, pero mabilis itong itinayo ng aking ina habang nagdarasal ng tahimik. Natapos ang kasal at naging ganap kaming mag-asawa ni Mark. Sa aming reception, bagaman masaya ang aming mga bisita sa kainan at inuman, napansin ko na ang aming mga magulang ay hindi gaanong nakakatawa o nakikipagkwentuhan. Ang mabigat na pakiramdam na nawalang kapatid at ang pangamba sa sukob, nakalutang pa rin sa ere na para bang maitim na ulap. Pinilit ko na lamang na alisin sa isip ko ang bagay na iyon. Umuwi kami ni Mark sa aming bagong bahay pagkatapos ng okasyon. Pagkalipas ng ilang buwan mula sa aming kasal, ginamit namin ni Mark ang aming natitirang konting ipon at nakipagsapalaran kami upang magtayo ng isang maliit na hardware store sa bayan. Isa itong magandang plano upang magkaroon kami ng sariling pinagkakakitaan para sa aming bubuuing pamilya. Naging masipag kaming dalawa sa pag-aayos ng aming bagong pwesto. Pag-aayos sa mga semento, pako at pintura. Sa mga unang linggo, maayos naman ang takbo ng aming negosyo at maraming tao ang bumibili ng mga kagamitan sa aming tindahan. Masaya kami ni Mark habang pinapanood ang aming mga kita araw-araw. Akala ko noon kay istorya, mali ang mga sinasabi ng aking mga magulang tungkol sa malas at sa sumpa
ng sukob. Nagplano pa kami na magdagdag ng panibagong stocks at kumuha ng 2 katulong sa tindahan upang mas mapabilis ang aming serbisyo. Naging panatag ang aking puso at naniwala ako na wala namang masamang mayayari sa aming buhay. Pero ang kaligayahan at kapanatagang iyon, naging napakaikling panahon lamang. Pagpasok ng 3 buwan ng aming negosyo, biglang nagkaroon ng matinding krisis at pagtaas sa presyo ng mga materyales sa merkado. Nabaon kami sa utang sa aming mga suppliers dahil hindi rin nababayaran ng aming mga suki ang kanila mga kinuhang paninda sa amin. Mabilis na naubos ang aming kapital sa loob lamang ng ilang buwan. At hindi pa doon nagtapos kay istorya. Isang gabi, pumasok ang mga magnanakaw sa aming hardware store at sinira ang aming vault sa loob ng opisina. Nanakaw ang lahat ng aming perang kita at ang mga mamahaling kagamitan at machineries na nakatago doon sa aming bodega. Nawalan kami ng napakalaking halaga at walang-wala na talagang naiwan sa aming naitayong negosyo. Naging balisa at tulala kami ni Mark habang nakatitig sa sirang pinto ng aming tindahan sa harap ng mga pulis na nag-iimbestiga. Napaiyak ako sa matinding stress, sakit ng ulo at panghihina dahil nga sa sunod-sunod na kapahamakan sa aming pinagpagurang negosyo. Kaistorya, akala ko noong malugi at manakawan kami sa hardware store, iyon na ang pinakamabigat na araw sa buhay naming mag-asawa. Pero ang hindi ko alam, nag-uumpisa pa lamang palang maningil ang malaking kasalanan ko. Habang pilit kaming umaahon sa problema sa negosyo, nakatanggap ako ng isang tawag mula kay nanay sa gitna ng hapon. Hingal na hingal at umiiyak si nanay habang sinasabi na bigla na lamang bumagsak si tatay sa loob ng aming grocery store habang nagbubuhat ito ng mga kahon ng paninda. Mabilis kaming pumunta ni Mark doon sa may ospital. Pagdating namin sa emergency room, sinabi ng doktor na inatake raw sa puso si tatay. At sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor na siya'y buhayin, tuluyan ang pumanaw si tatay pagkalipas lamang ng ilang oras. Napaluhod ako habang umiiyak na nasa tabi ng aking ina. Hindi ako makapaniwala na pumanaw si tatay na wala man lamang anumang naunang sakit o babala sa kanyang kalusugan. Binalot kami muli ng matinding dalamhati at pagluluksa sa aming pamilya sa loob lamang ng ilang buwan mula nang mamatay ang kapatid kong si Irene. At doon pumasok sa utak ko ang siyang babala ni nanay tungkol sa sumpa ng sukob. Sa burol ni tatay, nakaupo si nanay sa sulok habang tulala at walang lumalabas na luha sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin na may matinding lungkot at sinabing, "Gemini, ito na ang sinasabi kong malas at sumpa ng sukob na inyong sinalungat." Hindi ako nakasagot at yumuko na lamang ako sa matinding hiya, sa sisi at sa guilt. Nagsimulang magbulungan na rin ang aming mga kamag-anak at kapitbahay na dumating sa burol tungkol sa aming kasal ni Mark. Sinasabi nila ang kasalanan ko kung bakit sunod-sunod ang kamatayan sa aming pamilya. Iyon ay dahil nga sa hindi pagrespeto sa sukob. Ang bawat salita nila ay parabang patalim na sumasaksak sa puso ko. Naging balisa si Mark sa aking tabi at sinubukang pakalmahin ang aking isip habang pumapatak ang aking luha sa harap ng kabaong ni tatay. Nagdarasal ako ng buong puso na sana'y huminto na ang trahedya sa aming pamilya. Pero kay istorya, hindi pa pala doon nagtatapos ang masamang kapalaran. 2 buwan pa lamang ang nakalipas mula nang mailibing si tatay, panibagong trahedya na naman ang dumating sa aming pamilya ni Mark. At sa ngayon, sa kanyang pamilya naman. Ang kanyang ina na si Nanay Elena ay naaksidente sa kalsada habang sumasakay ng jeep pa uwi mula sa palengke.
Nawalan daw ng kontrol ang driver at bumaliktad ang sasakyan sa gilid ng daan. Mabilis na isinugod si Nanay Elena sa ospital pero dahil sa matinding sugat sa kanyang ulo at dibdib, hindi na rin siya nakaligtas pa. Naging napakadilim ng aming buhay dahil sa ikatlong kamatayan na dumating sa aming pamilya sa loob lamang ng 1 taon. Hindi na ako nakakatulog na maayos gabi-gabi dahil sa matinding takot na baka nga mayroong sumunod pa sa aming mga mahal sa buhay. Ang aming bahay ay naging napakalungkot at nababalot ng pighati. Dahil sa matinding depresyon at kawalan ng kasama, hindi na naasikaso ni Nanay ang aming lumang grocery store sa bayan. Nabaon sa utang ang tindahan at napilitan kaming ibenta ito sa murang halaga. Iyon ay upang mabayaran ang mga natitirang bayarin sa ospital, pati na rin sa burol. Nawala ang tanging ari-ariang itinayo ng aking mga magulang sa loob ng mahabang panahon. Lumipat si Nanay sa aming maliit na bahay ni Mark upang doon na lamang tumira. Dahil nga wala na siyang kasama sa luma naming bahay. Araw-araw ay nakatitig lamang siya sa bintana habang humahawak sa kanyang rosaryo at umiiyak ito ng tahimik. Pakiramdam ko, ako ang nagdala ng lahat ng paghihirap na ito sa kanya. Kami naman ni Mark ay napilitang maghanap ng mga simpleng trabaho bilang mga empleyado upang kumita ng pangkain araw-araw. Nawala ang aming pangarap na magkaroon ng sariling negosyo at magandang buhay. Ang aming araw-araw na pamumuhay naging puno ng hirap, ng pagod at ng takot. At hindi lamang din ito doon nagtatapos. Sa loob ng aming bahay, nagsimula na rin magkaroon ng mga hindi maipaliwanag at weirdong kaganapan tuwing sasapit ang gabi. Sa tuwing papasok ang hating gabi, nakakarinig kami ng mga kaluskos at mga mabibigat na hakbang sa aming sala at kusina. Pero kapag tinitingnan namin ito ni Mark, wala namang tao sa paligid. Mayroon din kaming napapakinggang iyak. Para bang maraming boses ng taong umiiyak ng sabay-sabay. Pero nawawala din ito kaagad kapag binuksan ang ilaw. Ang mga ilaw sa aming sala at kwarto ay kusa at dahan-dahang namamatay at kumukurap-kurap kahit pababago ang mga bumbilya nito. May mga pagkakataon ding napakalamig ng simoy ng hangin sa loob ng bahay kahit pa napakainit ng panahon sa labas. Naging balisa kaming tatlo ni Nanay sa loob ng aming sariling tahanan. Palagi din ako nagigising sa gitna ng madaling araw. Ito marahil ay dahil sa pakiramdam na may nakatayo sa paanan ng aking kama na nakatitig naman sa amin ni Mark. Ipinikit ko ng mariin ang aking mga mata at pilit na nagdarasal upang makakawala sa matinding kabang iyon. Naramdaman kong may masamang lakas na nakapalibot sa aming pamilya. Dahil sa matinding takot at sunod-sunod na trahedya, nagdesisyon kami ni Mark na magpunta sa simbahang pinagkasalan namin upang doon ay kausapin ang pari. Isinalaysay namin sa matandang paring naroroon ang tungkol sa aming pagpapakasal sa ilalim ng sukob at ang 3 kamatayan na ng aming pamilya. Nakinig ang pari na may matinding lungkot sa kanyang mukha. Sinabi ng pari na bagaman ang simbahan ay hindi nagtuturo ng pamahiin, ang hindi pagrespeto sa pagluluksa ng pamilya, at ang pagmamadali ay nagdadala ng emosyonal at espiritual na kapahamakan. Pumasok ang pari sa aming bahay upang mag-alay ng mga mabilis na panalangin at nagwisik na rin ng banal na tubig sa bawat silid nito. Nanalangin kaming lahat sa sala kasama si Nanay habang humihingi ng tawad sa ating Diyos dahil sa aming naging katigasan ng ulo. Kaistorya, akala ko noong basbasa ng pari ang bahay namin, matatapos na ang mga masamang panaginip at nangyayari. Pero mali pala ako. Dahil ang totoong kabayaran
mas matindi pa sa lahat ng pwede kong isipin. Pagkalipas ng 2 buwan mula sa pagbasbas ng bahay, nagsimulang magreklamo ang aking asawang si Mark na matinding sakit sa kanyang ulo at pagkahilo. Hanggang sa isang tanghali, bigla na lamang siyang nahilo sa kusina. Mabilis ko siyang itinayo habang nanginginig ang aking mga kamay. Isinugod ko si Mark sa ospital at ginawan siya ng mga CT scan, pati na rin pagsusuri sa utak na mga dalubhasang doktor. Nagulat ang mga doktor na makitang may mabilis na kumakalat at lumalaking aneurysm sa loob ng utak ni Mark na pwedeng pumutok anumang oras. Nagsimula ako maiyak habang hawak ang kanyang 2 kamay sa kama ng ospital. Sinabi ng doktor na kailangan ni Mark ng isang mabilis at napakadelikadong operasyon upang mailigtas ang kanyang buhay. Wala naman kaming sapat na pera para sa operasyon, kaya't napilitan akong lumapit at mangutang sa lahat ng aming mga kakilala. Ang takot na mawala ng asawa ay pumuno sa aking buong pagkatao. Ipinasok na noon si Mark sa operating room sa gitna ng gabi habang nakatayo kami ni nanay sa labas ng pintuan sa hallway ng ospital. Umiiyak ako habang nagdarasal sa bawat santo na aking naaalala para sa kaligtasan ng aking pamilya. Si Mark na lamang ang natitirang lakas ko at kasama ko sa buhay. Lumipas ang 5 mahahabang oras ng paghihintay sa labas habang nakatitig sa pulang ilaw sa ibabaw ng pintuan ng operating room. Lumabas na rin ang doktor. Napakalamig ng hangin sa hallway at pakiramdam ko may mga hindi nakikitang matang nakatitig sa akin mula sa dilim. At nang lumabas na nga ang pangunahing doktor mula sa operating room, inalis nito ang kanyang face mask habang nakatitig sa amin ni nanay. Ang kanyang mukha'y napakaseryoso. May halo itong pighati habang dahan-dahang lumalapit sa aking kinaroroonan. Naramdaman ko ang mabilis na pagbagsak ng aking dibdib. Sinabi ng doktor na hindi nakaligtas si Mark sa gitna ng operasyon dahil sa matinding pagdurugo ng kanyang utak at hindi na ito naagapan pa. Kaistorya, ng gabing iyon, tuluyan na akong iniwan ng asawa ko. Sa kabila ng panginginig ng mga tuhod ko, pinilit ko maglakad kay istorya. Pumasok ako sa loob ng silid at niyakap ang malamig na katawan ng aking asawang si Mark habang bumubuhos ang aking mga luha sa kanyang mukha. Nawala ng saysay ang aking buong buhay sa sandaling iyon dahil pumanaw ang taong pinakamamahal ko. Ang sumpa ng sukob ay kinuha ang aking mismong kabiyak. 4 na kamatayan sa aming 2 pamilya sa loob lamang ng kulang-kulang 2 taon mula nang magpakasal kami sa ilalim ng sukob. Wala nang naiwan sa akin kung hindi ang matinding pagdurusa at pagsisisi sa aking sarili. Inayos ang burol ni Mark sa isang maliit na kapilya sa bayan kung saan kakaunti na lamang ang dumadalaw na tao. Nakatayo ako sa tabi ng kanyang kabaong sa buong araw at gabi, walang kain at tulog. Tinititigan ko ang kanyang mukha sa may salamin habang itinatanong sa aking sarili kung bakit ako pa ay nabubuhay. Tumingin sa akin ang mga natitirang kaibigan ni Mark na may halong awa at takot habang nag-aalay ng mga bulaklak sa kabaong. Alam ng lahat sa aming bayan na naging kapalaran ng aming kasal sa ilalim ng sukob sa patay. Ako ang naging simbolo ng isang malaking babala para sa lahat ng mga nagpaplano dyan ng kasal. Inilibing si Mark sa tabi ng puntod ng kanyang ina sa sementeryo ng bayan noong hapon ng linggo. Habang ibinabao ng kanyang kabaong sa semento, pakiramdam ko kasama ring ibinaon ang aking puso at kaluluwa sa lupa. Umuwi ako sa aming bahay na isang ganap ng byuda. At sa mga sumunod na buwan, naging tulala at malungkot ako sa loob ng aming maliit na bahay kasama si nanay. Wala na kaming negosyo, wala na si tatay, wala na si Irene,
At wala na rin ang aking mahal na asawang si Mark. Ang aming araw-araw na pamumuhay ay naging isang napakahabang paghihirap. Pumasok ako bilang isang ordinaryong tindera sa isang maliit na tindahan sa palengke upang kumita ng pangkain namin ni nanay araw-araw. Naging napakatahimik ko at iniiwasan ko ang makipagkwentuhan sa ibang tao tungkol sa aking naging nakaraan. Ang aking mga magagandang pangarap noong kabataan ay tuluyan ng naglaho. Tuwing gabi, bago ako matulog, nakatitig ako sa aming larawan ni Mark noong araw ng aming kasal na nasa ibabaw ng mesa. Ang ngiti namin sa larawang iyon ay naging isang napakasakit na paalala ng aking malaking pagkakamali sa buhay. Lumipas sa mga taon na may mabigat na pasanin na narito sa aking dibdib. Ngayong lumipas na maraming taon mula sa trahedyang iyon, natutunan ko nang tanggapin ang aking malaking kasalanan at katigasan ng ulo. Nauunawaan ko na ang mga sinaunang paniniwala ng ating mga nakatatanda ay hindi lamang simpleng pamahiin, kung hindi may bitbit na respeto sa buhay at sa kamatayan. Ang pagmamadali naming ituloy ang kasal dahil lamang sa perang naibayad na sa mga suppliers, siyang naging napakalaking kabayaran kapalit ng buhay ng 4 na taong pinakamamahal ko. Walang halaga ng pera ang makakatapat sa buhay ng aking kapatid, ni tatay, biyanan at ng aking asawa. Narealize ko na ang buhay ng tao ay napakaselan at may mga hangganan at batas sa mundo na hindi natin dapat nilalabag sa ngalan ng ating sariling kagustuhan at yabang. Ang respeto sa mga pumanaw at ang pagbibigay galang sa pagdadalamhati ng pamilya, napakahalagang pundasyon ng ating pagkatao. Ang pera ay madaling kitain, madaling mabawi sa pamamagitan ng pagsisipag. Pero ang buhay ng ating mga mahal sa buhay, hindi kailanman mabibili o maibabalik kapag nawala na. Sa pagtatapos ng aking liham, narealize ko na ang mga sinaunang paniniwala at paalala ng ating mga nakatatanda, kagaya ng sukob sa patay, hindi lamang mga walang kabuluhang pamahiin na gawa-gawa sa dilim. Ito ay may bitbit na malalim na respeto sa dusa ng pamilya at pagbibigay galang sa buhay at kamatayan. Akala namin ni Mark noong aming kabataan, ang pagpilit naming ituloy ang kasal dahil lamang sa perang naibayad na sa mga suppliers, isang praktikal at modernong desisyon. Pero ang hindi namin naisip, ang kapalit nitong matinding trahedya na kumuha sa buhay ng aking kapatid, ama, biyanan at sa aking mismong mahal na asawa. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong oras. Gumagalang, Gemini. Ang kwento ni Gemini ay isang napakalaking aral at call out para sa ating lahat. Madalas sa modernong panahon ngayon, itinuturing natin ang ating mga sarili na masyado ng matatalino at praktikal. Iniisip natin na ang mga sinaunang payo, paniniwala at pamahiin ng ating mga lolo, lola at mga magulang, pawang mga lumang kaisipan lamang na walang silbi o walang lugar sa modernong mundong ito. Pero, ang pamahiin at paniniwala sa sukob sa patay, kung titingnan natin sa mas malalim na kahulugan, ito ay hindi lamang usapin ng pananampalataya. Ito ay tungkol sa respeto sa dusa ng pamilya, pagbibigay galang sa yumao, at ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagpapalipas ng oras kapag ang pamilya ay nasa gitna ng isang pagdadalamhati.